Iyak ako eh. Grabe naman talaga. Napakabait ng ating Pangulo. Grabe yung ginawa na kay Presidente. Sir, ano po masasabi nyo sa accomplishment ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Well, ang taong bayan ay natutuwa sa mga accomplishment ni Presidente Bongbong Marcos sa mga nagawa niyang mga pag-aayos sa ating gobyerno within 3 years pa lang na kanyang serbisyo. Na sa ekonomiya, sa pagbibigay ng mga trabaho sa mga kipag-usap sa ibang bansa para sa OFW, sa ating kalusugan, sa mga senior, kahit na baliktad na patikos na ginagawa ng kanyang mga Duterte at mismo kanyang kapatid si Senator Amy Marcos, kapatid niya pa naman yun. Bakit hindi niya tulungan ang kapatid niya na umangat ang ating Pilipinas? Bakit tinutulungan niya pang hatakin pailalim? At lumalapit pa siya kay Duterte. Alam naman niyang sinamahan pa niya si BP Sara sa dahig. Samantalang alam niya namang ang tatay ni Sara ay isang kriminal. Maraming ginawang pagpatay dito. Pagpatay, pagnakaw ng bilyon-bilyong pera dito. Nagpasok ng drugs, nakipag-ibigan kay Michael Yang na talagang mga involved sa drug lord na ginawa pa niyang economic advisor ng Malacanang. Talagang sobrang pagwawalang yan ng mga buti na lang kahit tatahimik si Presidente Bongbong Marcos, hindi siya nagre-retaliate eh. Ano siya, makadiyos talaga siya eh. Inaano niya sa Biblia na ang sabi nga ng Diyos, manahimik ka na lang kung ikaw inapi at ako nang bahala sa kanila. Ganon ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Tahimik lang siya. Hindi siya nagagalit. Nagtitimpi. Matimpi siyang tao. Masyadong pasensyoso. Nakakaawa na nga eh. Alam mo, hindi siya presidente ng Pilipinas eh. Kung tarantaduhin ng mga Duterte na yan, mga pamilya, mga kalaban niya sa politika, sobrang panlalait. Sobrang panlalait talaga. Sobra talaga. Talagang nakahiga na si Presidente Bongbong Marcos. Nakahiga na, tinatapakan pa, dinuduraan pa eh. Na wala namang ginagawa talagang kalokohan o kawalang yan si Presidente Marcos na di sa ating bansa kundi kabutihan eh. Matindi no, pinalalabas pa na siya pa yung adik ano? Oo, naiyak nga ako sa ginawa. Naiyak ako eh. Grabe naman talaga. Napakabait ng ating Pangulo. Grabe yung ginawa na kay Presidente Marcos. Talagang hindi maganda, inaapin lang. Masyadong tahimik siya, pero wala. Dahil gusto nilang manungkulan sila. Ito pa nga eh, gusto nilang gawin nung una, gusto nilang gawing speaker si Congresswoman Gloria Arroyo, papalitan si Speaker Romualdez. Ang proposal nila, ang plano nila, pag naging speaker na si Gloria Macapagal Arroyo, mag-aklas. I-impeach nila si Presidente Bongbong Marcos. At ipapalit siya no? Ipapalit na naman si Inday Sara Duterte dahil siya yung Vice President. Mabuti lang, hindi sila pumayag na palitan si Speaker Romualdez. Talagang pinaglaban nila no? Pinaglaban nila, tama yun. Buti nila pinaglaban nila, kung hindi nila pinaglaban yun, wala na, naman tayo, sakop naman tayo ng mga demonyong Duterte na yan, mga pro-China. Para tayo, bebenta sa China. Kagaya nung pangapil sa West Philippine Sea. Sigurado may kasunduan yung si Duterte at yung China na meron yung karapatan dito. So may basbas talaga, no? May basbas yan. Hindi papasok dito ang China Coast Guard, China Navy kung hindi nila bubulihin natin mga isda, ang ating mga DPPAR, mga scientists, nabulihin doon, bubugahan ng mga tubig nang walang basbas talaga ang Presidente si Duterte na bugahin talagang abusuhin niya, bugahin talaga. Bayala kayo, apayin niyo yan. Talagang di bibigay ng ating mahal na Pangulong ang West Philippine Sea. Hindi, titignan niyo lang sa geographical sa mapa, sa topographic, pakikita niyo ang mapa ng Pilipinas. Ang katapat ng Vietnam, ang China, napakalayo ng ng bansa nila sa West Philippine Sea. Kaya nakapagtaka bakit sumasakop ang West China sa West Philippine Sea. Pag tinignan nyo yung
mapa, malayo. Iba ang tapat ng mapa natin, Vietnam. Dito lang tayo tapat natin. Pero ang China, malayo. Oo. Kaya gayon. Sir, ano pa masasabi nyo? Dahil for the history, nabayaran na po ng ating mahal na Pangulo ang trilyon-trilyon na utang natin sa World Bank. Kamakailan lang binayaran ng ating mahal na Pangulo. Ang taong bayan, ako lalo na ako natutuwa kami at bayaran ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang ating utang na trilyon-trilyon sa World Bank. Na yun ang mga ginawa ng mga Duterte, naghihirap tayo. Bilyong-bilyong ninakaw nila, napunta sa kanila yung pera. Ang ginawa naman ni Presidente Bongbong Marcos, bayaran yung mga utang para umangat ang ating ekonomiya at hindi mabawasan ang paghihirap sa ating mga kababayan Pilipino. Sir, isa pa, bakit binabatikos nila? Dumating na yung pangako o pangarap natin mahal na Pangulo na 20 pesos per kilo ng bigas. Bakit binabatikos nila ngayon? Ang ating Presidente Bongbong Marcos, talagang noong paman, nung tumatakbo tayong Pangulo, pangako niya talaga na ibaba sa 20 pesos ang isang kilong bigas. Kaya nga talaga kasi nung panahon ni Duterte, pinapasla yung lahat ng mga smuggler ng mga bigas eh. Tsaka pangako niya nun 7 pesos kay Duterte, di ba? Oo, kay Duterte 7 pesos, kay Kibuloy 5 piso. Puro kalokohan yun eh. Talagang mga budol-budol yung dalawa niyo, si Duterte sa Kibuloy, puro nanloloko lang talaga, niloloko ng taong bayan, kaya lang gagawin ng taong bayan. Hindi katulad ni Presidente Bongbong Marcos, sinasabi niya yung totoo kasi nag-aaral yan eh. Nag-aaral sa London yan, nag-aaral ng pagiging politikong tao ba, nag-aaral yan, hindi basta naging presidente yan, naging senator yan, congressman sa Ilocos, nag-aaral talaga yan. So sabi pa nila, hindi rin makakain ng tao yung bigas, no? Ayaw pa tumulong ni BP Sara. Oo. Na mapababa ang presyo ng bigas, di ba? Ito nga eh, nung binabatikos ni Inday Sara tungkol sa bigas na sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos na ibababa sa 20, maayos naman ng bigas. Ako nakatikim ako ng 20 pesos na galing sa Kadiwa, pero maayos naman siya eh. Nakabalik ang paninira ni Inday Sara na hindi rin nakain ng tao yung bigas na binibenta na yun na 20 pesos. Sabi nga ni Secretary na Claire Castro na talagang walang kung gusto niya tumulong siya. Talagang may alam siyang tinatanong siya kung bilang Vice President dapat meron siyang magandang idea pala. Sinasabi niya meron siyang magandang idea. Ba't niya sabihin sa Presidente para mapakinabangan ng taong bayan? Bakit niya sinasarili kung yung baka naman wala naman talagang idea yun kasi nga budol-budol eh. Baka nanuloko lang talaga si Inday Sara rin. Huwag na tayong maniwala sa mga taong yun kila Inday Sara dahil puro budol eh. Sasabihin niya baka kaya mayroon siyang alam, wala naman talang alam niya lang siguro magnakaw. Ayun, so sige mensahe na lang po sa ating mga kababayan Pilipino, mga kababayan nating OFW. Mga kababayan natin, mga Pilipino, ating kababayan, lalo na mga OFW, mga bayani ng bayan, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtitiis dyan. Dahil ako, isa ring OFW noong 1985 ng trabaho nyo sa Dubai. Mahirap malayo sa pamilya, mahirap malayo dahil sa lalo nung naging OFW ko, buntis pa yung misis ko sa panganay namin anak. Pinanganak yung anak ko, wala ako. First birthday yung anak ko, wala ako. Nagtsatsaga ako sa 2 taon lang sa Dubai. Pagbalik ko, malaki yung anak ko. Hanggang ngayon nga, nagtatrabaho na sa gobyerno. Pero mamasalamat ako sa OFW. Kayo nagpapasok ng dollar dito sa Pilipinas para gumanda ating buhay. Kundi sa inyo, wala ang Pilipinas. Isa kayo sa mga bahagi na pag-angat ng ating ekonomiya sa Pilipinas, ang OFW.